Kitang, ang kakaibang katang. Sa isang misteryosong anyong tubig, may mga lipon ng mga talangka na nakatira sa mahiwagang ilog. Ito ay tahanan ng mga di pangkaraniwang pamilya ng mga alimango na pinamunuan ni Haring Amango. Kilala siya bilang matikas na pinuno na may malabakal at matulis na kuko sa kanilang hukbo. Sila ay galing sa anggang katang na may makikintab na mga balat at matutulis na sipit. Sila ang pinakamailap at pinakamabangis na pamilya ng talangka. Sa bawat akbang ng kanilang pagkikipagsapalaran sa madilim na ilalim ng tubig, ang kanilang mga kamay at paa ay may kakaibang galaw upang protektahan ang mga sarili at magampanan ang tungkuling malinis ang ilog na nasasakupan. Ngunit, hindi lang sa bangis at pagsik kilala ang mga talangkang alimango, kundi sa kanilang kakaibang katangian. Sila ay agresibo at teritorial. Ang mga lalaking katang ay may makikitid at matutulis na tiyan. Subalit sila ay mga oportunistikong mandaragit at mangangalakal na kumakain ng mga insekto at mga patay na hayop sa ilog na siya namang tumutulong sa pag-agnas ng mga organikong bagay. Samantala, ang mga babaeng katang, hindi man kasintulis ng kuko, ay mayroon namang malalapad at bilugang tiyan na nagsisilbing pugad para sa kanilang itlog sa pagpaparami ng lahi na kalaunay nagiging batang katang mandirigma. Sa mga babaeng katang, lumot ang paboritong pagkain. Sa angkan ng alimang ay may katangi-tanging katang na tinatago si Haring Amango. Siya ay si Kitang. Si Kitang ay lumaking napapaligiran ng mga kapatid na babae sa halip na mga lalaki. Ito ay dahil hindi tugma ang kanyang sukat at tikas. Malapad ang tiyan o purol ang kuko at makupad kung gumapang. Ang kanyang katawan ay namumukod tangi sa ibang katang dahil hindi patulis ang kanyang sipit, bagkus higit na mas makinang ang kanyang balat at may kakaibang kulay sa lahat. Ang kawawa kong apo! Paniniwala ni Haring Amango na mayroong karamdaman ang bunsong apo. Kaya naman, hindi siya isinasama ng hari na lumusong sa lupa. Palagi siyang nasa lilim ng halamang ilog kasama ang mga babaeng katang. Hindi katulad ng iba, hindi siya kontento sa pagiging simpleng katang. Tanong niya parati sa sarili niya, bakit ako naiiba? ang palaging pagdamdam ni Kitang. Hindi ka maaaring pumunta sa lupa, Kitang. Sobrang mapanganib doon para sa lamyang katang na katulad mo. Babala ng hari sa kanya. Opo, mahal na hari. Ang tanging sagot ni Kitang sa bawat paghingi niya ng paalam upang sumama sa hukbo ng mandirigma. Ang tanging tungkuling iniatang sa kanya ay ang pagsisilbi ng pagkain sa mga nangingitlog na katang. Kitang, tulungan ako! Sabay na bulyaw ng mga buntis na katang sa kanya. Nako, ubos na ang berdeng lumot sa lalagyan. Nakakahilo para sa kanila ang kitangging lumot na natira.
Sambit niya. Ano na yan? Hindi pwedeng magutom ang mga buntis. Baka makunan. Sigaw ng kumadro ng Katang. Ako ang bahala. Tungkulin ko ito. Taas sipit na gapang ni Kitang. Una at huling beses ko itong pasaway kay Haring Amango. Ngayon, ipagmamalaki kong may silbi din ako. Sambit ni Kitang. Habang siya ay gumagapang sa ibabaw ng lupa, nakita niya isang malaking palumpong na may kamangamangang ilaw. Dahang-dahang lumapit si Kitang dito. Minsan lang naman ito at baka andito ang hukbong nagdadala ng pagkaing lumot. Kahit nagdadalawang isip, pinasok niya pa rin ang masukal na palumpong at sa kanyang gulat, wow! Anong uri ng kaharian ito? Bakit matatamlay at kulay kitanggi ang mga halamang dahon? Sa pagkamangha, naakit ang batang Katang na umakyat sa puno. Sa pagbabaka sakaling makita mula sa itaas ng puno ang mga hukbong Katang. Nanatili siyang tahimik at marahang iniisa-isa ang halos lantang sanga ng palumpong. Ngayon lang ako nakakita ng sanga na matamlay. Muling sambit ni Kitang. Kaya naman, pinisil nito ang unang sanga hanggang sa... Aray! Ano ba? Alam mong natutulog itong uod. Bakit mo pa ako inuistorbo? Tanong ng uod. Pasensya ka na. Akala ko kasi sanga ka lang. Patawarin mo ako. Tugon ni Kitang. Sige, patatawarin kita. Ngunit maaari bang malaman kung ano ang iyong pangalan at paano ka nakapasok sa palumpong? Matapos tanungin ng uod, nagpakilala ang alimango sa kanya. Ikaw si Kitang? Ikaw ang bunsong apo ni Haring Amango? Utal-utal na sagot ng uod. Ako nga pala si Mabaya, isa sa mga tagapangalaga. Trabaho ko ang pagpapanatili ng tingkad na kulay rosas na mga bulaklak. Sa kalituhan, hindi napigilan ni Kitang na mapakamot sa kanyang noo. Nakita mo bang hukbong talangka? Tanong ni Kitang kay Mabaya. Wala rito. Baka nasa unahan ng halamulan. Para mapanatag ang Katang, iminungkahi ni Mabaya na gumapang pa ito sa karugtong na sanga upang tanungin ang iba pang tagapangalaga. Agad namang sinunod ni Kitang ang mungkahi. Nang makarating sa pangalawang sanga, agad nitong kinilabit ang uod na kulay dalandan at muling nagpakilala. Magandang araw. Ako nga pala si... Kitang, tama ba ako? Sagot ng uod. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ako si Kahel, taga-balanse ng init ng araw. Malakas ang aking pandama. Narinig ko kayong nag-uusap ni Mabaya sa ibaba. Sambit nito. Kung ikaw ang tagabalanse ng init ni araw, bakit hindi ka sunog? Pag-uusap nila. Masyado tayong malayo para masunog sa araw. Ako kasi ang nagbibigay lilim at silong mula sa init niya. Kakaibang katangian mayroon ka, Kahel. Parang ako. Pagyayabang ni Kitang. O siya, sige tumuloy ka na. Wala rito ang hinahanap mo. Dagdag nito. Sa pananabik ay gumapang papaakyat sa susunod na sanga ang Katang. Sa di kalayuan ay naririnig niyang may nagtatalo na dalawang uod. Kaya nilapitan niya ito at nakinig sa usapan tungkol sa huling patak ng dahon na galing sa mahiwagang kahoy na pagkain ng mga tagapangalaga. Ako ang unang nakakita ng dahon sa ilalim ng sanga. Subalit, ako ang nag-abono nito upang mamunga asul. Alam mo namang isang beses sa isang taon lamang namumunga ang puno ng palumpong. Basta sa akin itong huling butil ng dahon kunig. Hindi pwede!
Ibigay mo sa akin yan. Huwag mong angkinin ang hindi sa iyo. Ngunit nahulog ito sa aking paanan, kaya ako ang kakain nito. Baka nakakalimutan mong ako ang may dugong bughaw sa ating dalawa, Kunig. Bughaw nga ang dugo mo, pero hindi ka naman nakakatulong. Nang akmang mag-aagawan ng mga uod, kumaripas ng gapang si Kitang at sinubukang awatin ng dalawang tagapangalaga. Habang paakyat si Kitang, natapon ang mahiwagang dahon na pinag-aagawan ni Asul at Kunig sa kanyang direksyon. Tama na! Tama na! Sigaw ni Kitang nang di inakalang nalunok ang munting dahon na nahulog sa pag-aagawan. Natahimik ang lahat. Wala ni isa sa mga tagapangalaga ang nakaimik dahil alam nilang iba ang epekto ng dahon kapag nalunok ng isang dayuhan. Pagkalipas ng ilang minuto, Aray! Aray! sumisigaw si Kitang sa kate. Nabulabog ang buong palumpong, kaya naman nagdagsaan ang lahat ng mga uod na tagabantay kay Kitang. Maya-maya pa'y nararamdaman niyang may tumutuo sa loob ng kanyang mga sipit, pati na rin sa katawan nito. Naramdaman din itong humigpit ang kanyang balat. Anong nangyayari sa akin? Tanong ng alimango. Habang hindi mapakali si Kitang, manghang-mangha naman ang 7 uod sa pagmamasid sa nangyayari sa katawan ng alimango. Napapansin nilang nag-iiba ang kulay ng balat nito. Unti-unting napalitan ng di mawaring kulay ang malarosas nitong panlabas na kaanyuan. Matapos ang ilang oras ng pagkabalisa, huminahon ang pakiramdam ni Kitang. Tila naglahong bigla ang lahat ng pananakit, pangangati at pagigpit ng kanyang buong katawan. Ayon sa alamat, mamamatay ang lahat ng bakawan kasama ang mga lumot na nakapalibot nito. Isa lamang ang natatanging paraan upang ito'y bigyang buhay muli, ang ialay ng mga tagapangalaga o di kaya ay sinumang nilalang na makakain ng mahiwagang dahon ang kanilang sarili sa lupa at magsilbing pataba ng mahiwagang puno. Hindi maaari. Kung kayong lahat ang magsasakripisyo upang buhayin ang nasabing puno, mawawalan ng kulay itong paligid, mawawalan ng balanse sa ekolohiya, at higit sa lahat, magugutom mga babaeng katang. Walang pag-alinlangang gumapang ng marahan si Kitang papalapit sa puno. Dahan-dahan siyang nagbungkal gamit ang kanyang 2 sipit upang maipasok ang katawan sa ilalim ng ugat ng puno. Maya-maya pa ay nagsimulang gumalaw ang lupa at hinay-hinay na sinisipsip ng mga ugat ang laman ng alimango. Kasabay ng paglahon ng liwanag sa paligid, nagdilim ang buong kapaligiran. Nanahimik ng ilang segundo ang mga uod at sabay-sabay silang naghikbian hanggang lumakas ang iyak ng mga ito. Sa di kalayuan ay narinig ng hari ang habulgol ng mga uod. Hindi na nagdalawang isip si Haring Amango at pinuntahan ang pangyayari. Nang makita ang katawan ng apo, na namilipit ito sa hirap at hindi makaimik, dumaloy ang luha sa kanyang mga mata at sinabi, "Kitang! Apo ko! Patawarin mo ako sa paghihigpit ko sa iyo. Sa kabila nito, nakuha mo pang isakripisyo ang iyong buhay." Mga salitang namutawi kay Haring Amango habang humahabulgol. Dahan-dahan namang gumalaw ang mga ugat ng puno habang ito ay nagkakaroon ng maliit na sanga. Umusbong ang mga bulaklak na kasing tingkad ni Mabaya. Namutawi sa hangin ang banas kagaya ng init na nagmumula kay Kahel. Sumigla ang palibot
na may dalang sikhay tulad ni Kunig. Bumalik ang bughaw sa kulay ng kalangitan na minimiti ni Asul. Habang sina Indigo at Lila ay pinag-isa ang damdamin nang masaksihan ang balanse ng araw at buwan. Nagniningas ang apoy sa damdamin ng lahat habang pinagmamasdan ang unti-unting nanumbalik ang kasaganahan ng puno kasama ang mga halamang dagat na pinapuluputan ng mga lumot. Namunga ito ng masaganang berdeng lumot.